Another thing for our employees, yung nakinig sa panawagan ko last flag ceremony. Hindi ka pumunta ba? Natanggap mo na yung mga sulat nyo. Sa lahat ng mga gustong ma-promote, ma-permanent, pero pa ako nakita ron 30 years hindi na po promote. Binasa ko po lahat ang sulat ninyo noong Sabado. And Director Joe Quintos was ordered immediately after reading your letters, my co-workers, mga empleyado natin sa City Hall. At least, masasabi ko, there is a glimpse of hope with regard to your request. 80% of those who wrote me, approve na po yung sinulat nyo sa akin. So, halo-halo yun. Ma-permanent, ma-promote bago mag-retiro, 18 years hindi na po promote, 12 years na JO, gustong maging admin cake ba yun? One, at least, ang pangarap niya. Kasi nung tinitin niya po yung PDS niya, mukhang hindi siya papasa sa ibang posisyon. So gusto ko lang ipabati na mairegalo sa ating mga kapwa empleyado nito. Kahit hindi niyo akong kilalang personal, kahit na hindi tayo magkita, huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong sa alkalde ninyo. Kung yung ibang tao, tinutulungan natin, hindi ko rin naman kilala. Kayo pa kayang kasama ko naglilingkod sa taong bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong July 14, 2025, kami po mula sa Office of the Vice Mayor and Presiding Officer, Honorable Vice Mayor Chia Atienza, at sa Office of the City Council of Manila, na pinangungunahan ng 38 mga konsehal mula sa 6 na distrito ng Maynila, kasama ang mga kawani ng Office of the City Council Secretariat, ang siyang naatasan na manguna sa pagpupugay sa watawat ng Pilipinas. Magsisimula po ito sa pamamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang na pangungunahan ni Mr. Romeo and Francia sa salo ng banda ng Maynila. Susunod ito ng panalangin na pangungunahan ni Councilor Honorable Attorney J.B. Hizon. Ang pananumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas ay pangungunahan ni Councilor Joaquin Andre Dumagoso. Ang awit ng Maynila ay maging pangungunahan ni Mr. Romeo and Francia sa salo ng banda ng Manila. Ang pananumpa ng Bagong Pilipinas ay pangungunahan ni Councilor Honorable Timothy Oliver Zercal na susundan ng sabayang pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn. Magbibigay naman ng maikling mensahe ang aming pinakamamahal na vice-alcalde na si Vice Mayor Angela H. Atienza na siya rin magpapakilala sa ating punong lungsod. Magsisimula na po tayo. Tayo manalangin sa mga Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, hari at batala, ikaw na lumikha ng sangkaibigan at sanlibutan. Kaming lahat ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng biyayang hatid mo nitong bagong umaga. Mula sa pagbulat ng aming mga mata, na mga parin namin ang hangong mapasok at lumalabas sa dalilan ng aming
hamon ay dama namin ang kalakasan ng aming katawan. At sa kaliwanagan ng araw ay dama namin ang pag-asa pagkakatao kami ay makapagpatuloy sa pagkakaha sa laladas ng buhay na sa amin ay iyong pinahiram. Loobin mo naman na makatugod kaming ganap sa paanyaya mo kami ay makapaglingkod sa aming kapwa, sa aming bayan, at sa lahat para sa ikararaman mo. Gabayan mo kami sa lahat ng aming mga desisyon, lalo at aksyon. Tulungan mo kami na ang bawat salitang amin ay maitatawid namin at marakit ng pagtatong kalikasan, kapanatagan at kapayapaan. Gamitin mo kami instrumento ng iyong awa, kapatawaran at pag-ibig. Ito ang aming sawa at dalangin sa umaga nito. Sa lahat ng pangalan, papuri at pasasalamat ay itataas namin sa iyo, Ama. Sa magitan ng iyong bugtong anak na si Jesus, na nabubuhay at nagahari kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos na pagsawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taas ang kanan. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan na nanumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may kamahalan, katarungan at kalayaan at yakikilos ang sabayan ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan, at mga bansa. Ang Vice Alcalde ng Lungsod ng Maynila at ang Presiding Officer ng Sangguniang Lungsod, ating Vice Mayor Angela Lee G. at Chensa Batepenas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Maulan pero masaya kami na makasama kayo ngayong Lunes. 2 linggo na po kami ni Yorme na nakapasok dito at makikita naman natin na sa 2 linggong ito, nagawa po natin sa pangunguna ng ating alkalde ang mga bagay na medyo hindi inisip ng iba na kayang matapos ng 2 linggo. Ang problema ng basura, ang general tax amnesty, ang issue pagdating sa mga ospital at kanilang mga gamot at mga vitamina, nagawa po yan dahil sa pamumuno ng ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Domagos. At dahil nakita nga po natin na bilis kilos ang opisina ng ating alkalde, ginawa po naman natin kasama ng City Council na gawing bilis kilos din ang mga aming ginagawa ng mga resolusyon at mga ordinansa na nakaangkla sa mga gustong mangyari ng ating alkalde. Tayo po ay naka-aproba ng maraming mga ordinansa at resolusyon. Ngunit para sa akin, personally, ang pinaka-importante na nagawa namin noong isang linggo ay bigyan ng recognition ang ating mga kasama dito sa gobyerno na siyang tumulong para maging kamay ng bilis-kilos na programa ng ating alkalde. Ang ating mga social workers na nagbigay ng kanilang buhay, hindi natulog para lamang matulungan ang 250 na fire na nangyari dito sa ating lungsod simula ng umpisa ang Enero. At yan po ang maaasahan ninyo sa aming administrasyon, na pati po mga empleyado, ang siyang mga tumutulong na maging kamay ng ating administrasyon, makikita po namin kayo at bibigyan po namin kayo ng recognition. At sa Vice Mayor's Office naman,
Sinabi ko sa mga empleyado sa ilalim po ng aking opisina na kailangan pagkatapos namin pukpukin at aprobahan ang lahat ng ordinansa at resolusyon, parehong araw, sabi ko, dapat mapirmahan ko. Kaya kapag makita niyo sila, alam niyo na pati sila puyat na rin. Kaya sana palakpakan po natin sila. Marami po tayong magagawa magkasama kung lahat tayo ay magtutulungan at magsasakripisyo. Dahil alam ko marami sa inyo dito, mga empleyado ng City Hall, binigay nila po ang inyong buong buhay. At dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At maaasahan nyo na dito sa 3 taon na kami po ay uupo, mabibigyan po namin ng recognition ang mga empleyado na nagbigay ng kanilang buhay at dugo para lamang maging kamay na makakatulong sa buhay ng mga maninino. Hindi ko na po hahabaan ito dahil alam ko mainit ngayon. At alam ko gusto nyo na rin marinig ang mensahe ng ating pinakamamahal na alkalde. Kaya't palakpakan po natin ang ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagas. Thank you, Vice Mayor G. Chesa at sa po ng kanyang mga kasama at kasama rin natin halal ng bayan, mga konsehal ng Maynila na naririto at sa ating mga kapwa-kawali sa national government na nakibahagi ng ating lingguhang flag ceremony, particular na sa BJMP. Maraming salamat sa inyo. Huwag kayong magkalala, pupunuin ko pa yung pasilidad dito. Maya-maya lang, meron na naman tayong nakalawi na mga kinilala ng national level, regional, citywide, and precinct level na mga suspect. So be ready. I hope magkasya sa inyo sa oblong. Marami akong yuho-yuho. Sana pagpapasensya nyo na kami. Gusto namin ng kapulisyahan at ang inyong lingkod, yung taong bayan, panatag ang pamumuhay. We will not allow criminal activities as much as we can. But if they did, we'll make sure that you cannot escape the long arm of the law. And hayaan namin ang musgado. Sige, maraming salamat sa inyo. Now, tama si Vice Mayor, I am very grateful to the City Council because there is a need, a lot, needed to be acted upon by the Sangguniang Panglungsod to rearrange, repurpose, and make it efficient, whatever is remaining in our city campus. As I have said, hindi tayo susuko. Mahirap, hindi siya madali. Pero iawaan nyo sa tulong ng Sanggunian, sa pamumuno ni Vice Mayor G, yung lahat ng mapipiga ko sa Bingko, ilaraan natin muna sa mga serbisyong kinakailangan ng tao, mano pa patungkol sa usapin ng kalusugan. Having said that, I am happy for our co-workers in the City Hall to tell you may sweldo sa aking sigurado na lang. Ang sama ng kwento no? May sweldo sa krise. I mean, kailan naging balita at pwedeng maging balita
na magkakasweldo. Eh, talaga naman dapat na magkasweldo. Di ba? But just so you know, napakahirap ko talaga. Napakahirap. But pumanatag na kayo. Kung may sweldo sa 15, malamang may sweldo sa 30. Nagtatabi tayo talaga. Nagsisilog talaga tayo. May tawid lang natin ito. Makarecover tayo. But, another thing for our employees, yung nakinig sa panawagan ko last flag ceremony. Hindi ka pumunta ba? Natanggal mo na yung mga sulat nyo. Sa lahat ng mga gustong ma-promote, ma-permanent, pero pa ako nakita ron 30 years hindi na po promote. Binasa ko po lahat ang sulat ninyo noong Sabado. And Director Joe Quintos was ordered immediately after reading your letters, my co-workers, mga empleyado natin sa City Hall. At least, masasabi ko, there is a glimpse of hope with regard to your request. 80% of those who wrote me, approve na po yung sinulat nyo sa akin. So, halo-halo yun. Ma-permanent, ma-promote bago mag-retiro, 18 years hindi na po promote, 12 years na JO, gustong maging admin aid ba yun? One, at least, ang pangarap niya. Kasi nung tinitingnan ko yung PDS niya, mukhang hindi siya papasa sa ibang posisyon. So, gusto ko lang ipabati na mairegalo sa ating mga kapwa empleyado nito. Kahit hindi niyo akong kilalang personal, kahit na hindi tayo magkita, huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong sa alkalde ninyo. Kung yung ibang tao, tinutulungan natin, hindi ko rin naman kilala. Kayo pa kayang kasama ko naglilingkod sa taong bayan. Yung iba naman, baka hindi pa due. Para fair yung reporting natin. Pero 80%, bahala na si Joe. And kung sino man kayo, nakikinig ka man ngayon, o pumanatag ka, tatawag sa iyo si former Councilor, now Director of Personnel, Joe Quintos. Please, marigalo man lamang namin sa iyo yung matagal mong serbisyo sa Luzon. And that goes to everyone. That goes to everyone. Pumanatag kayo. Pumanatag. Basta ako, wala ko ibang request. Wala talaga. Kundi magsinop kayo. Maglinis kayo ng kanya-kanya yung lugar at maglingkod tayo ng tapat. If we can create extra step or extra mile to deliver services to our people, I'll be happy. Yun na lang ang kaligayahan ko ngayon. Yung magkaroon tayo ng pagkakataon na maibsan natin yung kinakaharap ng ating mga kababayan. Again, many are called, but few are chosen. You are the chosen one. You were given a chance by God o ng ating Panginoon na magkaroon ng pagkakataon makapaglingkod. Hindi lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon. So, wag natin sayangin
yung pagkakataon niyo. Let's do our best and let God do the rest. And all of us here, if we come together, all of us, little effort, pinagsama-sama natin, we come together, we can make Manila great again. Magandang umaga. Panahin nawa kayo ng buong may kapal. Gabayan nawa kayo ng Panginoon sa buong linggong paglilingkod sa ating mga kababayan sa lungsod at mga taong dumadapo dito sa Kapitolyo ng bansa. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.